Hello mga kapanalig! Our today's video ay magluluto tayo ng tahong. So mainit na yung kawali, ilagay natin ang power bawang. No? So, nakita nyo, di ba? Kulo agad. Then dahil mainit ang kawali, ilagay natin ang sibuyas. Mabilis lang at madali lang tong lutuin itong tahong. No? Yan, sarap, bango. So very light. Ayan, nagba-brownish na agad yung bawang. Ilagay natin ang luya. Yung luya po nagpapasarap sa tahong. Yan. 'Di ba? Alam nyo mga kapanalig, meron akong chika. Sa mga dyan, sa mga ibang katolikong feeling banal, huwag kayong masyadong banal na banal sa sarili nyo. No, negative yung ganyan. Alam nyo kung bakit? Kahit ano pang kabutihan ang gawin mo sa kapwa mo, pag wala ka sa state of grace, hindi pa rin yan, counted sa langit. Dapat i-maintain nyo yung sa state of grace kayo. Then, ilagay natin ang tahong. Tahong ni Carla. Ang tahong ni Carla. O, diba? Napakanta lola niya. Masarap po ang tahong. Actually, isa to sa mga paborito kong ring ulam. Tahong. Kaya lang sabi nila, wag lang daw siya araw-arawin. Parang hindi yata siya maganda. Alam nyo, mga kapanalig, huwag kayong sa ibang katoliko, yung mapagmata, dahil lang sa meron kayong posisyon, mamata-matahin nyo yung ibang katoliko, dahil lang sa kayo ay leader ng isang organisasyon, masyadong mababatingin nyo sa ibang katoliko, huwag kayong ganon. Alam nyo kung bakit? Kahit ikaw pa ang nasa pinakamataas na posisyon ng isang organisasyon, pag ikaw ay wala sa state of grace, turo ng simbahan yan. Pag namatay kang may mortal sin, sa impyerno ka. Kahit na anong kabutihan pa gawin ninyo, kahit anong tulong pa ang gawin ninyo sa kapwa ninyo, pag kayo ay nasa mortal sin, no, sa impyerno ka pa din. Lagyan natin ng paminta. Kaya nga 'di ba ang sabi, kung ano yung panukat na ginagawa mo sa kapwa mo, ay siya ring panukat na gagawin sa iyo. Virgin coconut oil para masustansya pa din. Then lagyan natin ng magic sarap. Huwag kayong mapagmataas kasi kahit na anong ninyo, yabang ninyo, at kahit ay pagmalaki nyo yan na kayo yung leader, kayo yung ganito, kayo yung ganyan, pag namatay kayo na nasa mortal sin, impyerno pa din kayo, useless pa din yung mga nyo, kahanginan ninyo. Makapagmata kayo sa ibang katoliko, kung nasa organisasyon kayo, makapagmata kayo sa ibang katoliko, porque kahit tawakan nyo pa ang batas ng simbahan dito sa Pilipinas, kapag hindi ka worthy sa paningin ng Diyos, sorry to tell you, sa impyerno pa rin ang bagsak nyo. Nakalimutan ko kumuha ng dahon ng sili, so mamaya ko na lang siya lalagyan. Actually, nilalagyan niya ng dahon ng sili. Nakalimutan ko pong kumuha. So, ganyan lang po siya ka-basic. No, ganyan lang. Tapos lagyan lang natin siya ng konting patis. Naamoy ko na siya, ang bango niya na. Nilalagay ko dito talaga dahon ng sili, nakalimutan kong kumuha. So maya-mayang konti na lang. No? Huwag kayong gano'n na masyado kayong mayayabang. Kahit na sabihin nyo na kayo ay nasa state of grace, kayo ay nasa state of grace,
Kahit na sabihin niyo na kayo pa ang pinakamatalino, kahit na sabihin niyo na kayo ay pinagpala ng Panginoon, no, dahil magaling kayong debater, hindi yan yung basihan para makapunta ka ng langit. Hindi porkit matalino ka, sa langit ka na. Hindi porkit mayaman ka, sa langit ka na. Hindi porkit presidente ka ng isang org, sa langit ka na. Hindi yon. Ang basihan ng Diyos sa tao, pag tayo ay haharap sa Kanya, yung estado ng espiritu mo, kung ikaw ba ay nasa state of grace o wala. Kaya kung ano yung panukat na ginamit mo sa kapwa mo, yan ang gagamitin ng Diyos sa'yo, lalo na kung wala ka naman talaga sa state of grace. Diba? Ang yabang-yabang mo, makapagsalita ka sa isang Katoliko dahil feeling mo malakas ka sa mga org kagaya ng CFD. May na-encounter ako niyan. Sinabihan niya ako na ma-impluwensya daw siya sa org, marami daw siya kakilala, kaya daw niya pabagsakin yung pangalan ko. O di gawin mo. Bakit? Basihan bang ang organization para mapunta sa langit ang isang tao? Hindi naman ah. Kapag ba wala kang org, hindi ka na mapupunta sa langit? Hindi din. Pero hindi ko naman sinasabing walang halaga yung org. May halaga ang org kasi diyan ka matututo. Diba? Diyan ka gagaling. Una yon. Pangalawa, magkakaroon ka ng maraming kakilala, ng mga kaibigan. Ang org, ginagamit yan para sa mga hilaw na Katoliko. Eh paano papasok yung hilaw na Katoliko? Alam yung hilaw, mamata-matahin nyo pa. Huwag ganon, kahit presidente ka pa ng chapter mo, may kakilala kang pare, kilala ka ng pare, sikat ka, may narating ka, maganda trabaho mo. Huwag ganon. Huwag ganon mga Mars. Kahit sabihin pa natin na sikat ka sa buong Pilipinas, pag namatay ka na wala sa state of grace, sa impyerno pa rin ang bagsak mo. Tapos mapagmata ka pa, laitera ka pa. Makapagsalita ka sa mga Katoliko, ganyan-ganyan na lang. Tapos malaman-laman namin wala ka pala sa state of grace. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong mayabang. Ang sarap! Nakakaloka! Ito. May tahong. Kita nyo yung tahong? Tignan natin. Oh my God, ang sarap nga, promise. Ang sarap. Ang sarap ng tahong. Ang sarap ko pala magluto ng tahong. Huwag kayong ganon. No, pag kapwa nyo Katoliko, huwag nyong minamaliit, huwag nyong ida-down. Bakit? Dahil lang sa nasa org ka. Tandaan nyo, kahit anong org pa yan. Kahit nasa org ka pa ng ng Vatican kasali. Kahit kumuha ka pa ng, binabigyan ka pa ng certificate ng Vatican. Kahit binanggit-banggit ka pa ng Pope. Pag ikaw ay namatay, na wala sa state of grace, impyerno pa rin ang bagsak mo, inday. Kaya ingat-ingat sa pagmamataas. Ingat-ingat sa masyadong mataas ang tingin sa sarili kasi ikaw din. Baka singilin ka pag namatay ka, di ba? Pag alam mo sa sarili mo na wala ka naman sa state of grace, no, sumuporta ka na lang, wag mo na lang matamatahin o maliitin yung mga tao. Wag kang masyadong mayabang. Hindi mo ikakaano yan, ikaliligtas ng buong katawan mo. Nakukuha nyo, ang dami-daming mga Katolikong ganyan. Naging presidente lang o nagkaroon lang ng posisyon. Feeling nyo, hawak nyo na buhay ng mga kaanib nyo. Feeling nyo kapag dahil naging presidente ka, dahil naging sekretaryo, ganyan, o kaya may kilala ka ng sikat na pare, feeling nyo sa langit kayo mapupunta. Kahit anong kabutihan,
Di ba may mga Katoliko sinasabi, kahit di ako magsimba, okay lang kasi mabuti naman ako sa kapwa ko, mapagbigay ako. Kahit na tawag neto, kahit na hindi ako makapagkumpisal, alam na ng Diyos yan kasi tumutulong ako sa kapwa ko. Kahit na hindi ako tumanggap ng Eucharist, okay lang yan kasi mabuti naman ako sa sa mga nakapaligid sa akin. Hoy, mga inday, hindi yan basihan. Ang pagiging mabuti mo ay hindi yan counted pag wala ka sa state of grace. Hindi yan yung magiging gate pass mo para mapunta ka sa langit. Dapat nasa state of grace ka. Ano yung state of grace? Kumpleto ka sa sakramento, nakumpilan ka, may binyag ka, nag-confess ka, nagtumatanggap ka ng Eucharist, nagmamas ka every Sunday. Kapag every Sunday di ka nakapagsimba, mortal sin yan. Halimbawa, tong linggo na to, hindi ka nagsimba, mortal sin yan, di ka pwedeng tumanggap ng Eucharist. I-kumpisal nyo yan. Pag namatay ka, nawala ka sa state of grace, impyerno ka, kahit sabihin mo pa na ikaw pa nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Aral po ng simbahan yan. Kaya kahit gaano ka pa kagaling, pag ikaw hindi ka naman nagsisimba, nako, alam nyo sa totoo lang, ang tagal ko nang may deliverance prayer book. Hindi ko siya pinapansin. Binigyan ako noon 2020 pa. Alam nyo ba, nung isang araw ko lang siya natutunang dasalin. Bale, nung pangalawang araw ko na to na yung nasa deliverance prayer book na dinadasal. Iba pala yung pakiramdam, no, kapag nagdadasal ka talaga. Kasi ako, hindi ako mahilig mag-rosary, hindi ako ma-rosary na tao. Nagdi-divine mercy naman ako, pero gusto ko pakanta. Kaya lang naiilang naman ako kasi parang nagiging entertainment sa akin yung kanta ng Divine Mercy. Nagiging entertainment, kaya tinigil ko siya. Ngayon, parang may napaisip lang ako na dasalin ko kaya tong deliverance prayer na to. May prayer of protection, may prayer from retaliation ba yung tawag doon. Iba-iba eh. Tapos, everyday dinadasal ko siya. Pati yung prayer of protection. Alam nyo ba, ang sarap pala ng ng feeling na nagdadasal ka ng deliverance prayer kasi hindi lang dahil sa kinakausap mo si Lord, kundi yung message nung prayer, no? Magkakaroon ka ng malaking realization dun sa message ng dasal. Sabi ko, ang ganda pala nito, tong tawag nito, deliverance prayer na to. So yun din yung masasabi ko sa inyo, no? Magdasal kayo ng deliverance prayer, ng protection prayer araw-araw. Alam nyo, sa totoo lang, simula nung makapagdasal ako ng deliverance prayer, malaki yung binago niya sa buhay ko. Hindi na ako ganun ka magagalitin. Hindi na ako magagalitin. Kaya lang ang sa akin kasi, nagdadasal ako niyan, pagkagising ko, hindi muna ako kikilos, hindi muna ako gagalaw. Haharap ako sa altar ko, magdadasal ako ng deliverance prayer dun sa prayer book. Aalisin niya sa'yo yung pagiging magagalitin mo. Tatanggalin niya sa'yo yung pagiging bugnutin mo. Hindi ka mababad trip sa buong maghapon. Yun ang mga aalisin niya sa'yo. Kaya yan yung advice ko sa inyo. Kaya, tandaan nyo ha, pag kayo namatay kayo na nawala sa state of grace, sa impyerno po kayo mapupunta. Totoo lang po. Kapag kayo namatay na hindi kayo buo sa sakramento ng simbahan, tahong, ano po yan? Impyerno po yan. Kaya wag nyong gawing dahilan na mabait ka, matalino ka, may posisyon ka sa simbahan, 'di ba? O kaya sasabihin nyo na magaling kang dumibati, hindi po 'yan yung basihan ng Diyos. Kahit gaano ka katalino, kahit ikaw pa pangulo ng Pilipinas, pag namatay ka wala sa state of grace, impyerno ka. Kaya yung mga sekta na yung mga founder nagtatag ng sekta, namatay na wala sa state of grace, impyerno 'yan. Impyerno 'yan, lalo na yung kumopya ng Bible natin, ginagamit pa sa pamimera, impyerno kayo. Lalo na yung mga sulpot dyan, syosyonga-syonga,
Maniniwala na lang kayo sa peke pa. Diyos ko, Day, Inday, ha?